This is BBS, Pico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. Network News. Land Transportation Office Naga ma-inspeksyon sa mga terminal kan syudad. Baritangan haligi Michael Garcia. Nakondusir ng inspeksyon sa mga terminal ang mga personahes kan Land Transportation Office Naga District. Inikasumpay kasi ng preparasyon sa upland biyaheng ayos. Sa payag ni Grace Roas, District Chief kang LTO Naga, sa inang lilibuto ng mga terminal kan jeep. Van asin bus ngarig, masyerto na nagmamaneho asin tiglulunadan na sasakyan bakong paso ang papeles asin roadworthy ang mga sasakyan. Tigaandaman man ang pagruso pauli, makulang sa syudad Kinaga kundi sa pagtry na banwaan ang mga pasaheros na hali pa sa Metro Manila sa papabuto na Semana Santa. Sindaman, mamonitor sa mga lugar na matraffic huli sa mga reblocking isin iba patrabaho sa tinampo. Amay pasana nag-abiso na si Rojas sa mga motorista na maging pasensyoso dangan mantiniro ng disiplina sa tinampo, iwasan ang road rage. Dagdag na bareta sa lado lokal po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Network News. Mga badil na pagkasarili kang Rabi Criminal Gang, ipigsuronder dyan sa Banuang Kalibmanan, Camarines Sur. Bareta haliki Mike Gravito. Akalihis ang pagkakabungkag kan Concepcion Criminal Gang duman sa probinsya ni Albay, voluntary ko niya na ipinag-surrender sa kamot kadbaga otoridad ang mga badil na subuot pagsasadiri kan Rabi Criminal Gang o remnants kan Concepcion Criminal Gang sa Banuaan kang Libmanan, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Libmanan pasado alas 4:30 nin hapon kasudma duman sa barangay Kaima, Libmanan, Camarines Sur kan tuyuhon kan mga personahes kang Regional Intelligence Division 5, Provincial Intelligence Unit kang Camarines Sur PPO, Provincial Intelligence Unit kang Albay PPO, Libmanan Municipal Police Station, 9th SAB, asin man First Provincial Mobile Force Company kang Camarines Sur PPO, pinag-turnover sa inda ang sarong unit kang Taurus Caliber 40, na igwa ni na duwang steel magazine asin igwa ning 17 pidaso kan mga bala kaini na pinagtao kan sarong Elmer 35 anyos parauma residente kan Pasto 1 barangay Kaima Libmanan Camarines Sur saro pang unit ni SMG na igwa man ni steel magazine asin 86 na pidaso nin mga bala para sa 9mm pistol na pinag-turnover kan sarong Jomar 38 anyos para oma residente kan Pasto 1 pareho nga barangay. Ang nasambit ng mga badil na pinagwalat subuot kan sarong Richard Rabi kan ubinagi pang Agosto 2024 sa saindang residensya asin ini na pinag-turnover naman kan mga pinagwalatan kaini sa mga operatiba kag Philippine National Police. Ang mga nakumpiskar na mga badil o na-recovered na badil ang pinag-asin man mga bala ang pinag-turnover ngunyan sa REP5 para sa ballistics examination. Para sa Kakampi Network News, may Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:17 oras ko yan. Balikan tali ba panditales ka mga bareta sa lado nasyonal. Kinakarkula na sa 36 mildang butanting Pilipino sa ibang nasyon ang nakapagregistryo sa pre-voting enrollment system para sa eleksyon 2025, sabi kang Commission on Election. Sigun kay Kumal Chairperson George Erwin Garcia, pigalaw man lalo pang malangkaw ang bilang kani bago magpuon ang overseas voting sa maabot na Abril 13. Binukasan kang kumalik ang pre-voting enrollment system para sa online voting and counting system na nagtalikod na Marso 20. Pwede magpa-pre-enroll ang mga botante gamit ang saidang saliring device sa mga voting queues, sa mga embahada o konsulada o sa mga mobile enrollment schedule kang Philippine Post. Oras na matrayon po ang enrollment, pwede nang
makaboto ang mga Pinoy online sa laog ng 30 dias na voting period sa Mayo a 12, sabi kan Comelec. Mientras tanto, para man sa mga naidipisilan sa pre-voting enrollment, pwede subot magdiretso sa kanya-kanyang imbahada para sa manual registration. Uminagsak ang average wholesale price kang bagas kaning Marso sa pinakababa kani puon kan Hulyo taon 2023, sabi sa datos kang Philippine Statistics Authority. Sa pinakaprimerong pagkakataon sa laog ning haros 2 taon, naguro sa 40 pesos kada kilo ang wholesale price kang regular milled rice. Nakang enot uminabot sa 39.89 pesos ang kada kilo nagtarikod na Marso. Ang pinakababa pun Hulyo taon 2023 kang ini nasa 37.89 pesos ang kada kilo. Kang Pebrero 41.32 kada kilo ang wholesale price kani. Buwinaba man ang presyo kang whole milled rice pagari sa 45.70 kada kilo. Kang Pebrero naging mas barato ini sa 44.62 kada kilo kan Marso. Pinakababa pun kang Hulyo taon 2023 kang ini nasa 41.13 pesos ang kada kilo. Kaparehong trend ang nahiling sa wholesale price kan special as in premium rice sa Pakyawan. Idalo ka Bureau of Immigration na may magpasiring sa aeroporto ang mga pasayros bago ang katalaan nindang flight. Ang pangirundom ginibo ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa Meet the Press Forum sa ibong ka mga preparasyon para sa pag-obserbar kan Semana Santa. Sigun ki Sandoval, dapat nasa aeroporto na 3 oras bago ang flight tangali maiwasan ang pagpiot asin masiguro at mas arigladong biyahe. Bigla man kang imigrasyon ang paghuros asin pagdagsak ang mga pasahero sa aeroporto huliman sa harabang weekend sa masunod na semana. Kakampi Network News. Tinawan doon ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na sarong importanteng dokumento sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte, ang Uplan Double Barrel Memo na pinirmahan kay tukang Philippine National Police Chief na si Ronald Baton de la Rosa. Ang sinambit ng memo subot, importanteng parte kan sinasabing ebidensya na binilog ang prosecutors para patunayan na ang dating presidente nagsugo kang systematic killings sa War on Drugs campaign kan sayang administrasyon. Tinawandong abogado, nagamit ni tramo na neutralize ang dating PNP chief ng Unyan Senador bilang pagdeterminar sa mga drug asin ang pagklasipikar sa mga high value asin low value target. Ang sinasabing nag-create ng bureaucratic framework para sa maiwasan na paggadan. Uli kani, nagsisirbing kritikal na ebidensya ang official memorandum, pagmukna kan responsibilidad kang kumanda. Mientras tantong sinabi ni Atty. Conte na nagbilog na ni saro pang harigi sa kaso at mga forensic evidences. Alas 5:22 oras siya itong mga tugang. Sa iba pang detalles ka mga baratan natin ngunyan, posibleng abuton sa lampas 1.7 milyon ang mabiyahe sa kadagatan ngunyan na Semana Santa, sabi kang Philippine Ports Authority. Sa pagkarkula kang PPA, abuton sa 1,729,426 na pasayros ang malaog asin maluwas sa mga pantalan. Layaw sa darom ka sa idang pag-administrar puun sa Sabado sagkod Abril 12. Masalang gawin sa nairislong 1.6 lampas milyon na pasayros na nagbiyahe ka nagtalago na Semana Santa ka nakalis na taon. Kadaklan sa mga pasayros, mabiyahe gikan sa Port Management Office, Batangas, PMO Mindoro, PMO Panay Guimaras, PMO Siquijor, Negros Oriental, asin PMO Bohol. Pagkwestiyon ka Senado ang rason subot ni Criminal Investigation and Detection Group Chief asin Major General Nicolas Torre III may koneksyon kanday subot niya
Pagkapalaog kay Vice President Sara Duterte sa Villamor Air Base na kaning mahiling ang kaito inarestar na dating Presidenteng Rodrigo Duterte huli sa crimes against humanity. Sa pagkapanagos kan investigasyon ka Senado dapit sa sumot illegal na pag-arestar sa dating Presidente, nabulit-litan sa pagdangog ang silambit ng kasuguan asin desisyon ni Torre. Uli man ganit, tinawan doon ninda re-electionist Senator Amy Marcos asin Senador Ronald Bato de Rosa kung may expiration date ang pagbisita kan sarong aki sa saindang magurang sa akusado o arestado. Sigun man kitore, nagtutubon-subot siya na nasa kamot na ang pagdesisyon kay itong panahon na ilupad pasiring sa The Hague, Netherlands ang dating presidente kasabay kan dating kasabay kang pag-abot ni dating ni Vice President Sara Duterte sa Villamor Air Base. Matandaan, nainot ng basahon ni Senador Alan Peter Cayetano ang subot lay na naglalaban na may diretso subot as hindi pwedeng ipagbawal sa mga patilalyos kan sarong akusado o arestado na mabisita o mahiling ang lambang saro. Tinanggal na sa pwesto bilang hepe kang anti-kidnapping group si Police Brigadier General Elmer Ragay matapos ang naging pagdukot asin pagkagadan kang businessman na si Anson K. asin ang driver kay ni. Sa sarong pahayag kinumpirmar ni PRO 11 Director asin PNP spokesperson Police Brigadier General Jen Fajardo, tinanggal na sa sayang posisyon si Ragay. Ini matapos na ipahayag mismo ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang dissatisfaction sa performance ni Ragay bilang hepe kan AKG unit. Sigun kay Fajardo, panagos ang ginigibong investigasyon sa insidente hulit na sa presente, hinihilim pa ang ginaraykon ang sulamin ng katuyan sa naman sa insidente, kidnapping o igwa pang ibang objective ang mga individual na nasa likod ng insidente. Inisubot ang saro sa mga rason kung taano dahil muna makakapagpalawas ngunyan nin iba pang detalles ang lado kang pulis. Kasunod gani, hinagad man kang pamilya kang biktima na magkonduser ng investigasyon ning silensyo asin magagad ning privacy dapit sa insidente. Sa ngunyan, igwang mga sinusundan na leads ang PNP para sa investigasyon kung saan hinihiling abang imbuelto sa insidente asin pwedeng kabali sa nagkapirang kidnapping insidente. Matandaan, nasumpungan na sana ang mga bangkay nila Anson K. asin ang driver kanil sa parte kang Rodriguez Rizal, kasugma kung saan ang mga biktima na diskubring duguan ang payo sa laog kan sarong nylon bag. Mientras tanto si Ragay, nilibayan man ni dating Deputy Director for Operations kang Criminal Investigation and Detection Group, Police Colonel David Nicolas Puklay. Kakampi Network News. Alas 5:26 oras yata mo dyan. Sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal, kinumpirmar kasugma kan Department of Foreign Affairs ang pagkagadan kan ikaduwang OFW sa nangyaring magnitude 7.7 na linog duman sa Myanmar. Sigun sa DFA, ang ikaduwang nagadan kabali sa 4 na Pinoy na nawawara matapos ang makusog na paglinog. Ipinapaharam sa DFA kang Philippine Embassy sa Yangon, Myanmar ang positibong pagkakabisto kan bangkay kan biktima. Ipinahay kan DFA na tulos na ipinaabot sa pamilya ang report asin hinagan din na sa media na irespeto ang silang privacy. Kinumpirmar na ipanaloy kan DFA ang pagkakabistuhan kan sarupang Pinoy na nagadan sa linog sa Myanmar. Sigun sa report, mantrinidong nasa 148 personas pa nawawara sa nangyaring makusog na paglinog kanang talikod na Marso 28, kabali ang duwapang Pilipino. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang alas 5:27 ng pag-aaga. Oy, good morning man sa Markantabin Samuya sa pagikan Samuyang FB Live. Good niya na pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungon yan. Pinag-aadalan na kang International Criminal Court ang posibleng pag-arestar sa iba pang mga personalidad na sinasabing imbuelto sa war on drug campaign. Sinaram kan administrasyon kay ito ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun ki ICC spokesman Fadi El Abdallah, panagos ang investigasyon asin paghahanap ng bastanteng ebidensya kan ICC prosecutor
Iyan tangani maisubiter ini sa mga hurado na madesisyon kung mapaluwas managad ang International Criminal Court ning arrest warrant sa iba pa mga sabit sa drug war kan Duterte administration. Kada kon gani tinawando ni Dr. Abdala na importanteng aspeto ang confidentiality tanganing maging matrayumpo ang investigasyon kung kaya dahil mula sumot siya nagtataon ng iba pang detalles dapit sa nasambitang isyu. Nawala nga ni mayong pangaran ang tagapagtram kan ICC na inutang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilauman na niyang kabali siya sa iba pang arestaron kan ICC hulita siya may importanteng papel kan siya pamayo kang PNP kay do asin ang inutan sa implementasyon kang gira kontra droga kan Duterte administration. Tatangkalo na ang travel ban kan visiting overseas Filipino workers sa Qatar patapos maristar kang Qatari authorities uliban sa pagkukulisir ng illegal na hiro protesta sa sinambit ng nasyon. Ini mismo ang kinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kasumay kang pagbasura sa kaso kan mga OFW. Sigun sa sekretaryo, nagkapirang nasyon ang nakamonitor sa aktibidad kang Filipino communities partikularmente ang saydang ginigibong mass action kaya nagapunan ini sa mga OFW na maglikay asin sundon ang mga patakaran kan sa idang host country. Inot naman na siniguro kang Qatari government na day na papatawadon o papatawad di multa asin mantinino ang giraray ang mga Pilipino sa sadang trabaho duman sa Qatar. Alas 5:30 ang oras natin kunya mga tugang. Ang mga balita sa Kakampi Network News, mapalagos at yan. Kaibaran po ang mga live reports mag-aari sa mga pagkiriban nato sa luwas sa Kakampi Network News. Oy, April 11 ngunyan 2025. Aldaw na Biyernes, duman po sa mga nalilingaw kan aldaw. Biyernes na ngunyan. Good morning sa mga nagkakarapina, sa mga amay naglalakaw ngunyan, usong-usong ngunyan ang walking, jogging dito po sa Naga City, Agaman, Ubanggi. Kaya ingat-ingat dyan sa mga tinampuat, baka magkasarap itang kamo dyan. Paboritong lugar ngunyan na Lakawan, lawa matraffic, ang Magsaysay, Pangadiban, Piña Francia Avenue yan. Kaya ingat-ingat naman sa mga walkers na gigibo kasi rin ng mga aktibidad. Marinaga sa mga taga-partido, sa mga taga-ringkudada na kantabay sa tuyang mga kakamping radyo, siniman sa mga parantabay niya tuloy sa Siyudad Ganaga, sa mga kantabay sa 91.9 BBS FM. Mabalik kami sa pagkapanagos ka mga bareta digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Isinangat na sa Korte Suprema ng Pilipinas mga tugang petisyon para man maipaluwas ang kopya asin detalye kang pagbakal ni mga bakuna laban sa COVID-19 kang Administrasyong Duterte. Sa isinangat na petition for certiorari and mandamos din na dating Solicitor General Jose Anselmo Cadiz asin sa pang abogado hinaga nila na suguon kang Korte Suprema ng Pilipinas ang nagkapirang opisina kang gobyerno na ilantad ang mga naging kasunduan sa pagbakal kan vaccine supply sa kasagsagan kang COVID-19 pandemic. Ipinahayag ka mga petitioner na sa panahon kan Duterte administration dahil na ipaluwas kang Department of Health, Department of Finance, Department of Budget and Management asin man kang Commission on Audit ang mga kopya sin detalye kang supply agreements na linaw kang gobyerno sa pagbakal ng bakuna. Inawandong ka mga petitioner na anday paglantad kang pinirmahan ng kasunduan illegal hulit na balga ini sa right to information kan publiko. Sa iba pang detalles ka mga barata niya atong yan, abuton sa lampas 2 milyon na Facebook accounts na isinasabit sa scam centers na nag-uupirar sa maribebang nasyon kabali ang Pilipinas, Cambodia, Myanmar at United Arab Emirates ang tinanggal kan Meta. Ini ang pigbulgar ni Dr. Rafael Franklel, Director kan Meta for Public Policy sa Southeast Asia, na nag-administra sa Facebook sa rosa ng inutan ng social media sa enterong kinaban.
na sa nangyari pagdagog ang House Tri-Committee dapit sa issue kang fake news as in disinformation. Sigun kay Frankel, ang silambit na mga accounts sa nadiskubreng parte kang large-scale scam operations na isinasabit sa transnational na kriminal na aktibidad. Pigbulgar paman o pigbulgar ni Rob Abrams, head kang Meta of Law Enforcement Outreach for Asia Pacific, na ang Pilipinas sa mga pinakaaktibong nasyon sa paglaban sa online scams, mientras tantong ang Meta pinakusugman ang security as in policy enforcement operations, resultado kadaglalan ko na banta. Sigun sa Meta officials, ang pagtatanggal sa silambit ng mga accounts sarong importanteng lakdang para masimbagan ang mga nakakapaglokong mga schemes asin mapugulan ang paglakop kan disinformation sa sinambit ng digital form. Sa lawag sa naling 24 oras, nakakumpiskar ang Criminal Investigation and Detection Group. Inabuton sa 17 loose firearms, 4 na granada, asin nadakop ang 13 persona sa pinakusog na operasyon kontra mga pribadong armadong grupo sa asin illegal na armas. Gilibuan na nasambit ng operasyon karakter na Abril 7 bilang parte kan sa ilang Oplan Paglalansag Omega. Sigun kay CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, uri sa marikas na aksyon ka mga otoridad na agapan ang posibleng paggamit ka mga armas sa biolensya o rugna ngunya na padangadang ang 2025 midterm elections. Kinasuwa ng mga sospek sa larong kang Republic Act No. 10591 asim batas pambasa 881 katakod kang exist nagdadanay na election gun ban. Network News. Oras ko yan matugang alas 5:44 ang tabianan po at yan. Ano ba pa mga report sa mga sa luwas, halos sa mga pagkariban nato. Naglangkaw ang kaso kang African Swine Fever kaning Abril. Sigon sa Department of Agriculture, sa paikan tagapagtanam kaning si Assistant Secretary Arnel de Mesa, subinakat sa 42 ang apektadong barangay. Inikon, ikukumpara ka ng talikod na Marso 14 na nasa 39 barangay, halos sa 27 Banuan, asin syudad, anigwang aktibong kaso kang ESF. Kabali sa pinakabagong na-arrestong ESF cases, iyo ang 42 na barangay sa Bohol, Western Visayas, Eastern Visayas, asin duman sa Car. Pero sigun sa di, mayon dapat ikahandal ang publiko dapit sa bagay na ini. Balikan tayo mga report sa luwas. City Population and Nutrition Office nagbabariwas nin food pack sa mga malnourished na umboy digdi sa Siyudad Canaga. Detalles kang baretangan haliki Maiko Garcia. Regular na nagkukondusir ni na pananaon ng food pack sa mga umboy asin hot meals sa mga breastfeeding moms ang City Population and Nutrition Office Canaga. Yan para masyerto na healthy ang mga aki na nasa kategoriyang na malnourished. Nanga ng mga breastfeeding mothers na kabali sa indigent sector sa loob ng Siyudad Canaga. Sa PID City Nutritionist 2 Celeste Reblando. Si mga aki na nag-edad hanggang na bulan hanggang 2 anyos, iyong itinatimbang ka mga barangay nutrition scholars. Asin si mga kulangan timbang o malnourished, iyong sa idang tinututukan. Ang pinapanaw iyong Mingo nahali sa NVC Foundation sa saroining complementary food na panuning sustansya na kay po na maray kang umboy nga rig mabaskog pagdakula o hedo kang opisina kang CPNO na mapababa asin mahali na ang kaso ning malnutrition sa loob kang Siyudad Canaga. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG Sir Maiko Garcia reporting. News. Kakabi Network News. Mientras tanto, 1,000 mga taga Pamplona target sa gibon na serbisyo caravan kan munisipyo. Balita haliki Mike Gravito. Pinagapahayag ni Architect Mayor Dennis Imperial kang lokal na gobyerno kan Banuaanin Pamplona, Camarines Sur
na bilang parte kana padagos na pagtaon ng serbisyo publiko kada sa indang lokal na gobyerno magkakaigwa ni na serbisyo caravan an Banwa ani na Pamplona nagigibuhon sa aldaw nin Lunes poon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon dyan sa LGU compound Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur. Ang target kana lokal na gobyerno, iyo ang matawanan ni na serbisyo ang nasa 1,000 na mga residentes kan Banwa ani na Pamplona. Libre sa buot na pamapakinabangan kan mga taga Pamplona, iyo ang medical and dental, ang women's wellness bus, dental clinic on wheels, maging ang laboratory bus. Apera kani, igaman sa buot nin libreng tubig, murang bigas, libreng pagkakan, libreng gupit, asin man ang libreng monthly maintenance medicine para sa mga residente nga nag-maintenance sa medical. Target subot na matawanan ng serbisyo, iyo ang sanggatos ng mga residentes kan Banwa ani na Pamplona. Bantang sa laboratory, 40 ka persona ang pwedeng makinabang sa blood chem, mantang duman sa random blood test, unlimited, sa CBC asin man urinalysis unlimited, sa ultrasound target subuot ang 70 katao, asin man sa libreng check-up unlimited ang nasambit ng serbisyo. Mag-aamay lang subuot ang mga residentes na maot maka-avail kana serbisyo caravan kan lokal na gobyerno sa suporta kana provincial government kana probinsya nin Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Oras kanya matugang alas 5:40 yung pag-aga. Sa iba pang detalles ka mga barata ngunyan, o duman sa mga mabalad sa inito, lauman ang danger level heat index sa 5 lugar sa Pilipinas ngunyan aldaw na Biyernes, Abril 11 sabi kang pag-asa. Sigun sa datos kang pag-asa, makamati ng pinakahalangkaw na heat index ang Cavite City na may 44 degrees Celsius. Mamatian man ang 43 degrees Celsius heat index sa Lagupan City. Mientras tantong 42 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Roas City asin Tayaba City. Ang heat index nasa pangultanan kang 42 degrees Celsius sa 51 degrees Celsius. Nasa kategoriyang danger level asin posible magdulot ng peligro sa salud. Arong kang heat stress, heat cramps, asin man heat exhaustion. Mientras tanto mga kamati man, ang Dagupan City ng pinakahalangkaw na heat index, una kamati ng pinakahalangkaw na heat index kasubang Webes, Abril 10, nasubilikat sa 45 degrees Celsius. Ito naman inibisuang kang pag-asa asin Department of Health ang publiko na ugalion magparainom ng bastanting tubig asin ibitaran ang haloy na exposure o balad sa init kang aldaw sa panahon ngunyan kan tag-init. Lagduan man ang mga ginigibong road maintenance kan Department of Public Works and Highways, DPWH bago ang pag-obserbar kan Semana Santa sa masunod na semana. Sigun sa DPWH, piga-apretaran na ang pagpakaray kan mga tinampo, paglinig kan mga tinampo, pagpintura kan mga nagkurupas ng road markings, asin pag-ubugtak kirarin ng mga bagong road signs. Mientras tanto, ipinahayag ni DPWH Secretary Manuel Bunuan, napapaganahon naman nila ang lakbay alalay para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Ang DPWH lakbay alalay teams kumpresto kang uniform field asin crew personnel na ibubugtak sa mga national roads puon Abril 16 sundong Abril 19. Ipigsugo na mga sekretaryo na siguruhon na areglado ang schedule ka mga gigibuon na road project na day mga kompromiso ang kaligtasan kan gabus. Hinahanap mang giraray ka mga botante ang kandidato makaresolbir sa mga isyu ng trabaho, healthcare, abot kayang barkalon asin serbisyo, asin magayon na edukasyon. Sa pinakahuring survey kang Social Weather Station, asin kang Strat-based Group, siyam sa kada 10 botanteng Pilipino ang nagsabi na ibuboto ninda ang mga kandidato na sa hiling ninda may magayon na plataporma sa mga isyong sinambit. Ito't naman gustong madangog ka mga botante kung paano makakrear ng trabaho sa Pilipinas suliban sa pagkakaigwa ng disenteng trabaho asin labi sa pagtiyos. Nasa 92% ang nagsabi na ibuboto ninda ang isay man na may advokasya sa pagkrear ng trabaho.
Sunod ang healthcare as in food security na may 91%, as in ang edukasyon para sa gabos 90%. Mientras tanto, 86% man ang nagsabi na ibubuto ninda ang kandidato na igwang arigladong agenda sa pagresolbir kang pagtiyos asing kagutuman. Ang sinambit ng survey ginibo kan talikod na Marso 15 sa Good 20 na pigbalihan kan 1,800 na respondents. Mientras tanto, matugang sa iba pang detalles ka mga barata niya tungunan, nagbilog lang Philippine National Police nin Special Investigation Task Group para maparikas ang pag-imbestigar sa pagdukot asin paggadan sa sarong negosyanteng Chinese national asin sayang driver na diskubre kasugmang Miyerkules sa probinsya ng Rizal ang lawas ni Kung Yuan Go alias Anson Tan asin Anson Ke asin driver kaning si Armani Pabilio. Sinabi ni PNP spokesperson na si Brigadier General Jen Pardo na may mga indikasyon na pinanganaan na banugon asin tinilok ang mga biktima. Sigun pa kay Fajardo, ang special group papanginutan kang PNP Chief of Directorial Staff na si Lieutenant General Edgardo Okubo asin ang pag-iimbestigar sa kaso papanginutan man ni CIDG Director na si Police Major General Nicolas Torre III. Katakot ka rin, sinipian naman sa pwesto ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, si AKG Director Police Brigadier General Elmer Ragay, asin pigribayan man ni Colonel David Puklay. Mientras tanto, siniguro kan Palasyo Malacanang, naghihiro ang mga otoridad para maresolbir ang kaso. Napagraman na intero naghadit ang Filipino Filipino-Chinese community sa gobyerno huliman sa sumot 12 kaso ng pandudukot ang nairistro ngunyan na taon. Sa 6 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga baratan natin ngunyan, makakurusin ngunyan ang investigasyon ang Department of Transportation o DOTR sa naging emergency landing kansaro sa mga aircraft kang Philippine Airlines sa Haneda Airport sa Japan, daraman kansarong asung sa cabin kan eroplano. Sigun ki Transportation Secretary Vince Dizon, kay po na mapakatamanan ang safety asing comfort ka mga pasayeros kaya man makakurusin na ning investigasyon ang sadang liderato dapit sa nasambit ang insidente. Nagtaon naman ng abiso ang sekretary sa Civil Aviation Authority of the Philippines na hilingon kung ano ang nangyari asin siripon kung paano nangyari asin nagpuon ang aso sa cabin kan sinambit ng eroplano mientras naaramon man kung ano ang mga naging aksyon kan flag carrier kang aircraft sa naging insidente. Mientras tanto tulos man ipigimakwan ang mga pasaheros kang flight asin hinanapan ng panibagong aircraft na pwedeng magdara sa mga pasayro sa destinasyon kani sa Los Angeles, California. Nagpasalamat man si Dizon sa mga embahada kan Japan o sa embahada kan Japan para sa pagpapaamot kanining tabang sa mga pasayros haring Pilipinas. Pinapaginumduman ka sekretaryo ang manahimento kang airlines na parating sigurong salbado ang mga aircrafts para sa seguridad asing kaligtasan kan mga pasayros ninda. Network News. 5 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Piglino kang Parasyo Malacanang na nasa marina salud o kondisyon ang salud ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin mantinidong makusog. Kiniya sinabi ni Paras Press Officer and Secretary Atty. Cleo Castro matapos maglakop sa social media na nagdudugo subot ang ragnag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mientras nagtataram sa Camp Aguinaldo kung saan piga-taan onra o piga-tawan onra ang mga pamilya sa mga benepisyaryo kan mga nagadana soldados asin pulis. Uliman sa pagdakop sa social media kan litratong may dugo ang raggag kan Presidente kan Pilipinas kaya nagkaiguan ni mga spekulasyon asing kaputan dapit sa salud kan Presidente nangunyan 67 anyos na. Siniguro man ni Castro na physically fit ang Presidente asin matridong nakatutok sa iya mga trabaho. Ipinahay pa ni Castro na dawa na nga ni dahil niya hinapot si Marcos kung igwang helang ulit tamayo siyang
diretso na maghiling kani. Dahil man sumot mga kalendir sa mga amay na pagtitiripon ang presidente kung dahil ini o dahil kuta mga kaatindir ang presidente ng Pilipinas sa amin na mga meetings kung bakong areglado ang salud gani. Apura sa pagbisita sa Camp Aguinaldo at nagatindir pa man si Marcos sa pag rumdum kan araw ng kagitingan sa Bataan asin pagalansar ka National Food Fair duman sa Mandaluyong City. Kakampi Network News. Mientras tanto mga tugan sa mga ultimo natong bareta ngunyan, mga bareta pa manggalari sa lado nasyonal. Tinawando ni House Speaker Martin Romualdez ang importansya na masiguro na mayong aking Pilipino na mawalat sa pag-eskwela. Ginimo ni Romualdez ang pahayag kasabay kang pag-umo kani sa pagtatagama ng 1 billion pesos na pundo para sa pagpapatindog ng mga child development centers sa may 328 munisipalidad na saralit ang pundo. Ipinahayag ni Romualdez na suportado kang Kamara de Representantes ang education agenda kang Administrasyon Marcos asin ang promesa na may kipagtabangan sa Department of Budget Advancement, Department of Education, pati naman sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Iyan tangali masimbagan ang mga pangaipo kan sektor kan edukasyon. Sa iba pang detalles ka mga bareta, lampas na sa 1.6 billion pesos ang kantidad kan danyos na dinarakan mga seryeng pagsamog kan bulkan Canlaon sa sektor kan agrikultura duman sa Canlaon City. Sigun ki Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas, dakulang parte kan mga uma sa sinambitang syudad ang apektado sa mga seryeng pagsabog asin pagbagsak ng abo asin iba pang volcanic materials. Kadakol man ang industriya ang apektado arog kang sugarcane industry na interong nadipisilan huliman sa sunod-sunod na pagbuga kang bulkan ni mga bultoning asopre bago pa man ang huring pagsabog kanika ng talikod na Abril 8. Apura sa mga tanuman ng tubo, ang Canlaon City may mahiwas man na uma na tanuman ng paroy, mais, batag asin mga highland vegetable. Sa presente, 2,600 na residentes kang Canlaon City ang temporary nakastar sa 8 nakabukas na evacuation camp sa sinambitang syudad. Nag-aagad man ang city government ng dagdag na tabang halos sa national government asin bagong sistema o estratehiya tanganing matabangan sinda sa saydang sitwasyon kung saan na lampas 5 bulan ang sinusuportaran ang mga pig-inibakwal na residentes kasunod kan December 2024 eruption kan sinambitang bulkan. Ang bulkan Canlaon nasa pagultanan kang Canlaon City, La Castellana, La Carlota asin Bago City. Oras natin ngayon matugang eksaktong alas 6 ng pag-aaga na. Sa iba pang mga bareta, mga ultimong bareta niya itong ngunyan. Dahil na muna malalagos, ngunyan Abril ang planong commercial release kang bakuna kontra African Swine Fever gikan Vietnam. Sa sarang press conference namin ni Department of Agriculture spokesman asin Assistant Secretary Arnel Dimasa, nailing ni Agriculture Secretary Francisco Choy Laurel na tikapuna sa oras taganing ipautob ang commercial approval kang ASF vaccine ngunyan Abril kung kaya isog na ini sa bulan kan Mayo. Katuyon kang commercial vaccination na maparikas ang pagbangon kan lokal na hag industry na nagdapa sa epekto kang ASF kang huring parte kan 2024. Ito naman na pig-report ni Dimesa na laging magayon ang resulta kang gribong government control vaccination sa mga mayong helang na urig sa abuton 29 hog farms sa mga determinan na ESF hotspots. Kaning Marso 14 nasa 39 barangay na lang halos sa 27 banwaan asin syudad may aktibong kaso kang ESF halos sa 66 na barangays na nairegistrong huring
nairistro kang huling parte kang bulan na Pebrero. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya itong matugang 1 minuto makalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Mapanako sa mga bareta sa Kakampi Network News. Sasamuhin pagabalik at yan ang tabianan po mga baretang ihatod ka sa mga kakamping radyo. Mga baretang tinipon kan DWEB-FM Kamsur haling Rinconada area. Mga bareta man natinipon kan KM Kakampi dyan sa Partido area. Asin mga baretang maghalis sa BBS-FM dito po sa Naga City. Asin mga bareta man halis sa Kakampi Kamsur Online dito po sa Naga City. Sa samuyang pagbabalik gabusyan at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Turkelian sa tinawang doon kani na si Mayor Simbulan iyo talaga ang nagbinsir sa saya na magiba sa linyada kan timuan na Timog Kawan Kamsur sa lidrato kan magamang sindak Congressman Mix Villaferte kan Rinconada asin an mabalik na gobernador kan Camarines Sur na si Congressman Elry Villaferte. Nagtutubol si Lianza na nahiling kaya ni Mayor Simbulan ang sa mga ginigibo bilang sarong pribado ng namamanuan na dakula ang tabang sa mga kapwa na Buenos y na Buenas. Papasalamat ako sa tuyang mabuo na alkalde, Honorable Mayor Sir Simbulan. Actually po, si Mayor Sir po talaga ang nag-convince ako na umiba sa linyada. Ako po naniniwala, nahiling man po kaya ni Mayor Sir ang sakuyang mga pribadong ginigibo para po sa sakuyang banwaan. Yan po siguro ang pinakarason kung ano si Mayor Sir kinuakit na bilang sarong kandidato. Parte kan mga naging paig ni Lianza, kasudma. Udok sa vote na inako ni Lianza na maayo man talaga siyang plano na magdalagan para konsehal digdi sa Banwaan. Sigun sa saya sa pribado niyang mga espersos, dakul naman siyang naginibo para sa Banwaan araw kan taon 2017 kung saan pinagpunan niya at ninapon na Bogcos Organization kung saan ng sayang advokasya nagpun sa Barangay La Purisima digdi sa Banwaan na naba. Tinawang doon ni Lianza na sa sayang puso ang sayang advokasya na makatabang sa Banwaan. Sayang pinagpunan sa nasabi ng barangay na ang katuyuhan makataon ng inspirasyon sa mga jóvenes digdi sa Banwaan na nabwa. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Mientras tanto sa iba pang details kan mga bareta sa lado lokal, magayon ang dalagan asin astritahiyang ginigibo kan Timuan Bato sa sendang pangangampanya sa kada barangay sa sendang Banwaan. Inani pinahayag kan reeleksionis ng Kagawad kan Banwaan na si Kagawad Pongpong Ramos. Sigun kay Kagawad Pongpong Ramos, ang Timuan Bato igwanin bagong sistema na nagigindalan para mas na madangog, maintindihan kan sa mga lideres asin mga suportadores ang sa mga plataforma de gobyerno. Tinawang doon ni Ramos na mas pinili ninda na magpaabot sa kansen ng mga programa sa proyekto kung in kaso ang Timuan Kamsur ana manggana ngunya na papabutan na eleksyon nakabaliktadan sa ginigibukan kalaban ng grupo na sigyan pang batikos pang raut sa senda sa ginigibuman kan mga ining pangangampanya. Ay, so para sa Sir Benny, magayon ang dalagan, magayon ang ginigiboming estratehiya pa sa pagkampanya ngunya na maabot na pirilian. Inhuli ta may mga bago kaming sistema na mas lalong nadadangog na naiintindihan kan mga tao, kan mga suportadores, kan mga lideres daan sa muyang programa. Mas pinili mi na magpaabot lang kan sa muyang mga programa, proyekto, kung in kaso ang Timuan Kamsur, Timuan Bato, iyon manggana ngunya na maabot na pirilian. Parte kan mga naging payag ni Kagawad Pongpong Ramos. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Yan ang mga bareta halidi sa DWB Kamsur. Ang tabianan siya ng pagbabalik ka Network News ta biglang nag-brown out sa syudad ni Naga. Network News. Network News. Nawara bigla ang supply kang kuryente digdi sa samuyang area kan samuyang studio. Alas 6:20. Pasensya na kasubang na putol ang mga bareta niya sa DWEB-FM Kamsur. Isunod na lang mga tugang mga bareta maghali ko dyan sa KM Kakampi dumampo sa Partido area. E banto naman sa mga bareta si Rene Aurelio sa Partido. KM Partido Kakampi mo Network News. Mabalo sa kakamping June o mga bareta gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Daghanin makaibitar sa South din na pangungurakot o korupsyon. Kung kaya antes pa man ako naglaog sa politika, sa kuyang pigya siguro na mapakarayan sa kuyang residensya. Nagbakal nin mga bikulo sin ibapan mga kagamitan. Yun ang pinagatonan doon ni puno nga barangay Manoy Bibot Miranya Buna.
kandidato sa pagkalkalde sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur, sa lindong kan na Timuan na Kamsur. Sa entrevista kay Buna Kasudma, sinabi kay nina kon na od kuron bako man makangalas para sa saya. An magabakal nin mga mamalo na kagamitan. Arog kan magkakaiguanin mga arong o kaya man mga bikulo sa panahon kan na sayang paninerbiyan sa Banuan. Mantang igwaman siyang sariring negosyo na pwedeng ugutanin kwarta para masustinaran ang pangaipuhan na sinkan o ang sayang pangaipuhan na sinkan sa iyang pamilya. Ngalagad mas maray na mailing kan mga tao ang sayan mga pagurugaring antes paman siya naglaog sa politika urog na ngunya na napapalaban siya bilang alkalde kan Banuan ni Lagunoy, Camarines Sur. O yan parte kan mga payag na yan ni Manoy Bibot Miranya Buna. Kaya nag-decide akong malaban. Nagbarakal na akong mga bagay na gusto ko. Pinahirahay ko ng mga harong, nagbakal na akong auto, nagbakal na akong itong mga kaipuhan kong personal. Habo kong masabi na, ay nagbakal ngayon ko yan, siguro ngayon kurakot iyan. Habo kong makadangog kaya na, miski pa may source of income ako, na may negosyo ako. Habo kong makadangog na nagbakal ako ng araw kinita, nagkukuyan ngayon. Ultimo na sana yun mga buildings na pigkatugdok. Araw kang barangay hall, habo kong mag-contractor kaya miski pa dahil ako dyan magbulsa. Ang tawang isip-isip dahil palaman niya na ako nga haliw ng korupsyon pero nagpuunang nga tulos. Habo ko ma-involve sa mga arog kayan. Mientras tanto sinabi pa ni Manoy Bibot Miranya Buna, kandidato sa paalkalde ka na Banuan ni Lagunoy, Camarines Sur sa lindong kan Timuan Kamsur. Naan na sa iyang payag anday man direktang patama sa iyang kalaban sa politika. Nasa rong hoben asin aki ka na presenting alkalde kan Banuan ni Lagunoy, Camarines Sur. Mantang siya nga na irak sa iyang kalaban, mantang basta na sanang pinalaban kan na sa iyang pamilya na daiman preparado. Na sigon kibuna, dahil niya nga ni aram na ini nakatapos na sa pag-eskwela na dapat imbes na napapasabak sa politika ang dapat yaong pa sa eskwelahan. Sinabi ni Buna na ang sa iyang kalaban na 22 anyos na aki magalang sa iya alagad sa hobi na edad ginamit sa kapretso sa politika kan na sa iyan pamilya. O yaliwat ang parte kan mga payag ni Manoy Bibot Miranya Buna. Pag nahihiling ko yung kalabang ko sa pagka-mayor, nahihirak ako. Personally, bako ining mayo ining halong politika o drama at all. Nahihiling ko kaya sa iya ang mga aki ko. Na kung aki ko ini, day ko ini itaw sa iya ang burden. Kang pangarap ko. Dahil pa man siya ready mag-mayor. Yan ang point. Arugan sinabi ko, may otrohon ko, ang aki magalang. Kulay, at least ako Si Manoy Bibot Miranya Buna, kandidato sa pagkalkalde kan Banuan ni Lagunoy, Camarines Sur sa lindong kan Timuan Kamsur sa entrevista kasudma. KM Partido Kakambimo Network News. Mientras tanto sa iba pa na bareta, PNP Lagunoy andam na sa pagtaong seguridad sa posibleng pagruso naman kan mga deboto sa gigibon na Via Crucis ni Loriana sa detalles kan bareta. Nag-aandam na naman ang mga personahe kan PNP sa Banuan ni Lagunoy, Camarines Sur sa posibleng pagruso naman kan mga deboto asin man pilgrims sa taunan na ginigibong Via Crucis sa simbahang Katolika sa sinambit ng Banuan ni Lagunoy. Ini ang tinawaan doon ng mapahayag sa entrevista kang kakampi mo sa kasugwang pagtaga kay Police Master Sergeant Adrian Lirag, ang opisyal na parataram kan PNP Lagunoy. Susog sa pahayag kanin nakalatag naman sindakan sa indang security plan urog na ngunyan na Semana Santa, partikularmente sa mga aktibidades kan simbahan. Siring man na ngunyan na summer season sa pagdagsaman kay mga bakasyonista at excursionista sa saindang Area of Responsibility AOR. Sigun padigdi kabali sa saindang pinag-aandaman at pinagpiprepararan iyo ang taon na Via Crucis kung sa inya ini parating pinagdudumog kasi dinalagsa ng mga deboto at pilgrims gikan pa sa maniba-iba mga lugar bako sa naigdi sa partido area kundi pati naman sa luwas kan na partido mantang talagang pinagdadayungan ang sinambit ng aktibidad kung sa ginig o sa ngunya na taon ini ang gigibuhon man sa maabot na
Pizza 15, aldaw na Martes o bagaman Martes Santo. Ngunya na masunod na simana. Piga siguro pa man kanin ang publiko na higot nindang babantayan ang mga aktibidad po sa pagprosesyon sa kudman sa mga tindog ang pagkadar da Kulang Cruz sa Sarong Bulod sa Sitio Kadumoy sa Barangay San Isidro Norte, Igi sa Banwaan ng Lagunay, Camarines Sur. Uyan mga pahayag asin iba pa ni Police Master Sergeant Adrian Lirad. Ini pong maabuto na Semana Santa. Siyempre, ining summer vacation, so alerto po kita dyan sa katuyang mga designated area. So sa Pizza 15, magkakaiba po ng Via Crucis ID. Ang papel po kang PNP dyan is ma-ensure po ang security. Puro lang po kami sa security, traffic management, tanganay pong may veteran na anuman untoward incident. Parte kan mga pahayag ni Police Master Sergeant Adrian Lirag. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Niloriana Maraynaga. KL Partido, Kakampi mo Network News. Anom na mga parabulang na nagkadarakop sa sarong pato padahan. Badagos na yaon sa pangataman kan tinambak ka Municipal Police Station. Dad sa Prado sa detalles kan barata. Ipinahayag ni Police Executive Master Sergeant Leo Francia Bombita kanta tinambak ka PNP sa ginibang entrevista ka sa saya kasudma kan kay Kakampi Partido na padagos pa nagatitin sa detention cell kan tinambak ka Municipal Police Station anom na mga parabulang na nadakop nin huli sa pinapusin na kampanya kontra sa illegal na pagsusugal katakod kan ginibang operasyon kan tinambak PNP sa supervision ni Police Major Glina Alumit, officer in charge. Padang alas 3:55 ning hapon kanakalis na Abril 8, 2025 sa Zona 1, Barangay Kanayunan, tinambak Camarines Sur. Matatandaan ang mga akusado nagkadarkop sa akto na nagasagibukan burulang o mas bisto sa apod na tupada. Na-recover sa lugar ang buhay na manok, na pambulang asin gada na manok, tayang kwarta o pusta. Nakuha pa man ang belt bag na may laog nin natari o kaya bulang, siniba pang kagamitan. Ipinaaram sa mga akusado ang sa mga diretso sa constitutional asin ang dahilan kan pag-arestar sa inda. Ang sinambit ng mga akusado nasa pangangatamngon niyan kan tinambak Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. KL Partido, Kakampi mo Network News. Sa ultimong bareta sa katuyan ng mga pag-usugan karaman kan mga namamanuan mapadapit sa tamang pagboto asin na mauntokan na lagduan na barakalan ng boto tuyong minabutan na perilian. Nagsagibo nin information on voter education and the kontrabigay campaign ang departamento kan ang Department of Social Welfare and Development of DSWD Bicol. Katuwangan na Commission on Election o COMELEC, kasabay man ka na AX sa offsite servisyo payout na pinagasagibo ka sudma sa syudad ni Iriga sinsa Banwaan ka na pili Camarines Sur. Objeto ka na aktibidad na tukduan ang mga benepisaryo mapadapit sa importansya kan edukasyong pangbotante asin in kami na ron sindang dai magpartisipar sa vote buying asin na vote selling. Na yumanan na panginot na objetibo kang kontrabigay campaign ka na COMELEC. Sa Roman inilakdang tanganing maibitaran, ang saltong paggamit ni natabang gikan sa gobyerno, asin mamantener ang malinig, onesto asin makahustisya nga perilian. Ang pagtatarabangan kaduang ayon sa ang pinagasagibo kasabay man kan direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, na bukas sa pagkipagkoordinar sa COMELEC tanganing masiguro ang integridad kan mga serbisyo kan na gobyerno. Mientras tanto sa sarong nga payag pinagtawnan doon man ni DSWD Bicol Regional Director Norman Lario ang importansya kan na pagsalarong persa tanganin maprotektaran ang fundukan Banwaan asin giyan ang publiko sa tamang paggamit kan sa indang diretso sa pagboto. Ang sinambit na kampanyang pinaglalauman na ipagpapadagos-dagos sa ibapan parte kan riyon bilang parte kan mas pinaiwas na voter education drive kan DSWD asin COMELEC para man sa paabuto na perilian sa Mayo 12 ngonyan na taon. KL Partido, Kakampi mo Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga bareta. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido ang nagatod sa indukan mga bareta. Ang sinupon lingkod Rene Aurelio sa Mabalos kan sa idong pagantabay Maraynaga. Kakampi Network News. Network News.
Oras ko niya matuwa, eksakto alas 6:30 ng pag-aga. Isunod na ang mga baretang tinipon kan BBS FM Naga City. Kaya ba natin naman si Junel Cuba sa mga bareta BBS. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakambing June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Nagkaper ang mga substation na sakop ngunyan kan kooperatiba kan Kaso Ricodo saan ipinapasairarom sa rehabilitation sa paagiman kan reconductoring partikular na sa banwaan kan pili na kinakaipuan na dakulaan ang mga kabli kan linya ning kuryente partikular na ang PEDER 2 o PEDER 22 ang substation sa siyudad Canaga aabuto naman limit kaya kinakaipuan naman na magkaigwanin na pag-augment ninda dagdag na substation kaibahan na antinambak si Roma asinman na minalabak kinakaipuan man magdagdag nin substation office o substation an kooperatiba kan Kaso Ricodos an problema lang an Kaso Ricodos iyo an budget na kukunon kani ulitaan sarong tower substation kinakaipuan nin 30 milyones pesos sa gudnang 50 milyones pesos an average depende man sa pagkadakula kani alagad sa ngunyan dagus-dagus an reconductoring rehabilitation kung saan nakapokus sinda ngunyan dyan sa banwaan kan Pili Camarines Sur uyan parte kan mga pahayag ni Rener Bukay ang tagapagtaram kan Kaso Ricodos. Sa ngunyan po, dakulon kitang tigre-rehab, including pili. Ano ang pili po kaya kay puwan ta ng dakulaan ang kable. Igwa kitang ongoing dyan, kaya naghahagad kami ng dispensa, lalong-lalo na yung mga yaon sa feeder 22, anayan hanggang San Agustin. Pili, diversion, tigdadakulaan ta ang kable dyan, ang apod po kay reconductoring, kang mga linya ng kuryente. Tapos ining substation ta sa Naga halos maabot na itong sa iyang limit. Gusto sabihin kay puwan ta naman mag-augment ng additional power substation igdi sa Naga City, specifically Almeda Highway, ining kalabaan kang Almeda sa San Felipe. Tapos igdi sa Tinambak si Ruma and Minalabak. Yan po ang mga lugar na kay puwan tang mag-put up ng substation ining masurunod na mga taon. Sana may ma-realisar kitang unya na taon na ini. Partiyan kan mga payag ni Rener Bukay tagapagtaram kan kooperatiba kan Kaso Ricodos. Ariglado na ang gabus na mga plano kan Philippine National Police asin kan LGU dyan sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur para sa summer vacation o Opland Sumbak. Ginibo naman ang pag-uurulay kan PNP asin man kan LGU kan mga dapat nagibuhon o ilatag na mga programa na establisar naman ngunyan ang Motorist Assistance Center dyan sa barangay kan San Isidro Katabang ang tropa kan MDRRMO asin kabalikat Civicum pati naman ang Health Center sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur na iyo ang maresponde sa anuman na insidente na pwedeng masabat kan mga motorista ngunyan na summer o bakasyon. Uya si Staff Sergeant Joel Vinculado ang tagapagtaram kan PNP dyan sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Politician na nagkakarakarampan niya naman po, sana hinihirit mi na maging peaceful lang inyong papaaboton na eleksyon. Asin po yes, opo. Ilot sa ilot po nagpa-apod na po ang sa tuyang alkalde meeting para sa kabos ng mga magiging members ng EOC at saka ng IMT. Mag-activate po kami dito ng EMT para pangasiwaan yung ating gagawing management ng ating mga resources for purposes of this allied. So, meron tayong mga deployment plan at meron tayong mga traffic rerouting na gagawin. Partiyan kan mga pahayag
kan PNP dyan sa party mismo kanda banwaan kanda libmanan na Camarines Sur. Nakiula ingon yan si Barangay Captain Jackie Villapuerte, kandidatong konsyal kan Siyudad Canaga sa mga residentes natatawanan sindan ni natawan sindanin tsansa o pagkakataon na makatukaw sa laog mismo kan konsiyo kan Siyudad Canaga o litaan na gigibunin da nga mga ordinansa, mga resolusyon na kaya sanang mangyari kabali na an magagayon nindang mga programa o plano bilang representante kan liga kanda mga barangay iinuto niya iyo ang mga kinakaipuan na mga bagay sa parte kanda barangay arog kanda BHW scholarship program sa mga estudyante na dapat 80 lang ang grado pwede nang maka-avail kan scholarship program sa laog kan na Siyudad Canaga. Dipisilon da magkuangon yan kanda itinataong grado kan na siyudad para sana makakuanin scholarship sa parte kan na City Hall. O yan, parte kan mga pahayag ni Barangay Captain Jackie Villapuerte, kandidatong konsyal kan Naga. Sana tawanin na kami ng chance na makatukaw dahil magayon ang sa mga programa and si mga ordinansang gigibuhon, si mga doable, itong kayang-kaya talagang mangyari and ma-implement. Siguro ako bilang representative ka mga liga ng mga barangay, inuton ta itong mga counterpart na kaipuhan, lalong-lalo na pag-abot sa BHW ta. Dahil kung ang personnel kang barangay dahil natatawan si mga benepisyo ninda, paano pa po makakaabot sa mga kahimanwa ta si mga benepisyong para sa mga residente kan sila. Partiyan kan mga pahayag ni Barangay Captain Jackie Villapuerte kan Piña Francia, Naga City, kandidatong konsyal kan Naga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, 130 ang special permit para man sa bus na mabiyahing niya na Semana Santa, aprobado kan LTFRB Bicol. Boyet Padere sa detalye. Permado na kan LTFRB Bicol ang nasa 130 special permit para sa mga bus na biyahe sa Semana Santa. Sigon kay LTFRB Regional Director Joel Deseo, sa pagkonsidera ninda sa pag-aproba kan special permit ang pagsiguro na dahil mauubusan ng bus ang mga existing local route asin ang pagpatupad kan 20% rule para dahil may apektaran ang biyahe kan mawalat na route kan bus. Idinagdag pa kayo ni antes na aprobaran igot na pigiling kan ahensya ang kamugtakan kan bus para masigurong salbado ining gamiton. Sinabi pa kan opisyal, bukas ang sa edang opisina sa pag-ako ng aplikasyon para sa special permit sa mga bus na biyaheng Metro Manila. Nila piglinaw pa kan opisyal na bagaman ang inot na inaprobaran ang eksklusibo lang sa mga bus, igwaman pinagre-release na permit sa mga UB Express para sa mga personal na lakaw urog na sa pag-abot kan bisita iglesia. Para sa BBS News, Boy Paders. BBS, Basta Bareta, sigurado. Area di Camarines, kan DTI Camarines Sur, formal nang nagpuon kasudma. Daryl Banyas sa detalye. Formal nang nagpuon ang Area di Camarines na nagtatampok sa Delicioso kan Department of Trade and Industry. Punin kasudma hasta sa Lunes, Abril 14, sa sarong dakulang mall di Sanaga. Tampok sa trade fair, ang malailain mga produkto kan nasa 130 na mga micro, small, and medium enterprises. Igdi sa probinsya ng Camarines Sur, arog kan pili nuts, Bicol delicacies, mga produkto kan kakao, asin kadakol pang iba. Sigon ki DTI Camarines Sur Provincial Director J. Ablan, inanenot na edisyon kan Feria di Camarines para sa taon 2025, asin nasa 130 mga exhibitors ang kabali sa sinambit ng aktibidad. Minasan to kasabay kan pagbubukas kan Feria di Camarines na pigtatampok ang Delicioso, iyo man ang paglansar kan fast logistic services para sa mga MSMEs sa probinsya asin ang pagpirma sa Memorandum of Agreement sa pag-utanan kan Fast Logistics Group, Bicol Entrepreneurs Alliance asin ang DTI Camarines Sur. Sigon ki Ablan sa pag-market kan mga produkto, importante na igwang malalauman na katabang sa pag-deliver kan produkto kan mga MSMEs asin mas magiging rationable abot kaya ang bayad sa paghatod kan sa indang mga produkto.
Para sa Kampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata, mga baratong gulayon, mababakal ngunyan sa Naga PNP. Boss O Kaisminda sa detalye. Pabakal ang mga baratong gulayon sa kadiwa dyan sa Naga City PNP Barlin na konsay na nasambitan ng aktibidad ang regular ng pinagkikipo sa paagikan na mga benepisyo kan na mga parauma nagikan na sa Camarinesura, mga preskong gulay asin na mga produkto an may papabakal asin mababakal kan madayo dyan sa Naga City PNP ngunyan na aldaw pilog na maghapon na nasambitan ng aktibidad ang regular ng mangyayari sa Naga City PNP sarong beses sa kada sarong semana na mga preskong gulay na mismong tanom kan mga parauma. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping Junan mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Channel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Salamat Junel, mga pagkariban dyan sa BBS FM Naga City. Oras niya ito kanya matugang alas 6:42 ng pag-aagad. Diretso na kita sa mga ultimong bareta niya itong yan. Bareta sa lado lokal. Epektibo ko niya aldaw, Abril 11, sundong 21, naka-red alert status na ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Operation Center. Inibasado sa ibinabang Memorandum Order kasugma ni Governor Luigi Villaferte sa mga PDRRMC response agencies, gabos na mga mayor, mga municipal disaster, asin barangay disaster management council katakod sa pag-obserbar kan Semana Santa. Ninhuli kani ang PDRRMC response agencies, asin mga lokal na mga disaster reduction management council, kay puan maging aktibo ang operasyon sa kanya-kanya mga emergency operation centers sa kabilugan na pag-obserbar kan Semana Santa sa pagiman kan pag-implementar kan man iba-ibang response clusters. Kabali dyan ang Health, Law and Order, SRR Cluster, Emergency Telecommunications, pati naman Early Warning as in Engineering. Kinakaipuan man masiguro ang gabos na response assets na naka-deploy. Sa kaparehong kasuguan, sinusugo na maging aktibo ang kanya-kanyang incident management team sa loob ng 24 oras pagkudusin ng mga hazard assessment sa mga tinampo, asin pag-implementar ng mga traffic enforcement, pag-establish ng mga motorist assistance centers sa mga estratehikong lugar tanganing maasistiran ang mga biyaheros, mga turista, asin kabilugan ang publiko. Sinusuguro na dapat maging matulinong ang interong probinsya ng Camarines Sur pagkatapos kang kabilugan sa pag-obserbar kan Semana Santa sa alertong ibinaba kang gobyerno probinsyal. Ultimong bareta niya ito kunya matugang bareta sa lado lokal. Nagtapos na kasugma ang sarong online survey na pigkulusir kang Bicol Research and Survey Group para sa mga kandidato sa pagkasenador, party list, asin mga gobernador kang anum na probinsya sa Bicol. Ang survey nagpun kang Abril 3, sagkod kasugmang Abril 10, kung saan tigapot sa survey na kung ang eleksyon gigibuhon ngunyan, isay an silang ibubuto. Sa mga party list, nanginutan ang Bicol Saro Party List na nakakuha ng 71.14% na may 26,910 votes. Nagikaduwa ang Ako Bicol na may 16.7% o 6,319 votes. Minasunod ikatulo ang 4Ps
Mientras tanto, sa pagkagobernador sa probinsya kan Camarines Sur, interong piglamangan. Nagbabalik gobernador kan probinsya kan Camarines Sur na si Congressman Elry Villaferte ang sayang kalaban. Nakakuha si Congressman Elry Villaferte ng 85.56% o 7,030 votes laban kay Bong Rodriguez na nakakuha ng 7.31% sana o 601 votes. Mientras tanto, ang iba pa mga naglamang sa sinambit ng survey sa pagkagobernador sa probinsya kan Albay ng inutan si Noel Rosal kontra kay Joey Salceda. Sa Camarines Norte, ang incumbent gobernador na si Dong Padilla harayo ang distansya sa nagbabalik pangkutang gobernador na si Egay Talyado. Mientras tanto sa Catanduanes, lamang na maray si Patrick Alin Asansa kontra kay Bosti Coa. Sa Masbate, lamang si Richard Ku kontra kay Socrates Tuason. Asin duman sa probinsya kan Sorsogon, ang inutan Mangiraray, ang incumbent governor na si Hamor Ububoy Hamor kontra kay Katlia Su. Mientras tanto sa mga kandidato sa pagka-senador sa Bicol, sa sinambit ng survey, ng inutan si Erwin Tulfo, nagsusunod si Kiko Pangilinan, sunod si Lito Lapid, Abi Binay, Ben Tulfo, Manny Pacquiao, Bam Aquino, Pia Cayetano, Ping Lacson, Tito Soto, Camille Villar, asinman si Ramon Bung Revilla. Balita na sa luwas kang Pilipinas kunyan. Kinumpirmar ni New York City Mayor Eric Adams na mayong paserong nakasalbar sa pagbagsak kang helikopter sa Hudson River. Sigun sa alkalde, gadan, gabos ang anom na lunad kang helikopter kan mailini kang mga rescuers. Basado sa impormasyon kang alkalde, ang mga biktima kan piloto gikan sa nasyong kang Spain. Nakikipag-koordinar na ang alkalde sa gobernador kang Spain para sa mapagbibistuhan ka mga biktima. Kabali ang tulong aki na nag-iedad nin 3 anyos. Network News. Mga tugang iyan na pong mga baretang sa Dunang Tabayanan sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Biyernes, 11 na kambulan na Abril, taon 2025. Uy, happy birthday sa sakuyang batchmate and amiga and soon-to-be lawyer, si Catherine Haber. Happy birthday sa imo, Kat. Taga-antabay siya ngunyan dyan sa STC, Santa Cruz, Naga City. Sa pangarang kang bilog na porsa kang Kakampi Network News, nakibar niya ito ang DWEB-FM Kamsur sa Rinconada, ang KM Kakampi sa Partido Iriasin, ang BBS-FM sa Naga City. Kaya barang ko sa Palma sa Radio Technical, hali po dito sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City, soon to be studio kan 96.5 Radio Cafuerte on air after Holy Week. Ako po si June Bernas. Ang tabayanan po sa aga, mairibaran kita sa programang Serbisyong Cafuerte, as in Good Morning Sabado. Live po sa studio kan BBS FM and simulcast manggaralit sa mga kakamping radio. Happy weekend! Good morning sa Indo, Kamsur! Thank you kasi doon pagkantabay. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News.